Ari, upos ko mo. Asa ka ba? Sorry na magkamatatak mo. Hindi na yung lutag ya. Sorry na magkamatatak. Dito na. Maro lagi ng buluka. Maro na tupi ako. Kaya. Kaya. Gimana mo? Bias. Ah, whale shark. We have no whale shark. You must inside, huh? What? Here, put here. You must inside. Go. Are you okay then? Puyo. Go back.
kami sa bagong restaurant sa Plettenberg, Vietnam. Vietnam vibes. Nasa Vietnam tayo. Ito si Michelle sa Vietnam restaurant. Vietnam vibes. Tingnan yung kuko ni Michelle, oh. Sana libre, free, no? Baru maxi das. Baru si model. Kanti ba mi ako makan? Maxi ako. Tinapik si Fiona. Ito sa akin, bibimbap. Yan kay Michelle. Kay Martin. Yan, tapos na kaming kumain. Thank you, Lord. Naubos na lahat. Martin, ubos na din. Kay Fiona, ubos na. Kinuha na yung plato niya. Michelle, oh. Yan na lang. Sa akin, oh. Sobrang busog namin ngayon. Sarap ng pagkain dito sa bagong bukas na Vietnamese restaurant sa Plettenberg. 1 week pa lang sila dito. Sobrang daming tao kanina. Konti na lang. Tahimik na. Dali nang ingay-ingay. Yan, ang sarap po ng mga pagkain nila dito. Yan si Martin. Come siya tayo. This is so hell here. That's it, man. Ate Jen, nagluto ko sa atong paborito ka na sudante. Oh, sardinas na may sutanghon or bihon. Damay ra akong diluto kay busog-busog na manggod ko. Tapos si Michelle gusto siya mapaunan eh. Dilutuan ako siya. Ano, manasudan karon te, nakalugsong, sardinas. Pero lamig kayo, di makabayluag dian, lechon. Di gini mabadluag, baka ano, mabayluag lechon ning sudan ako karon. Mga unta ninyo, luto na. Madali lang siya maluto eh. Ang daming sibuyas at garlic. Okay na to. Ayan, itatry na natin siya dahil 3 oras na siyang nakalagay sa refrigerator. Sabi kasi 3 hours dapat siyang ano. Naglilinis kasi ako ngayon dito sa kusina. Nagluto nga tayo kanina. Itatry na natin siya. Ay, hindi pa siya masyadong nalata ang ano. Yung biskwit. Wala, masarap siya. Totoo nga yung ano, chismis na masarap siya. Pero dapat ano pa, dapat na sobrang lata na yung biskwit ba. Hindi pa siya masyadong ano. Pero masarap. Ito, gumati na yung matigas-tigas pa siya. Pero masarap siya. Magaya-gaya tayo kay trend. Ano man to ngayon sa social media? Isa pa. Sarap. Siri na punta. Hotda na o tubig, mineral water. Ist das die anderen? Gleiche. Nee. Mata grocery, Martin. Ay, katugnaw. Ginoo ko. Katugnaw sa Germany. Kauuwi lang namin, galing ako na grocery dahil nangako ako kay Rafaela. Bukas, lutuan ko sila ng baboy yung
yung marinate ko last time ba. Nasarapan kasi siya no, niluto lang namin siya sa air fryer. Sobrang sarap ng ano, yung barbecue Filipino, barbecue mix yung ano ko, yung ginawa ko. Ngayon, nabili na ako ng itong klaseng baboy talaga yung gusto namin kainin ni Raquela. Ito yung binili ko. Yung binili ko ay ilang kilo to siya. 1 kilo at 200 grams. So, lagpas 1 kilo. Kain din si Tobias nan bukas. Siyempre, si Martin hindi kakain ng baboy. Binilan ko siya ng manok para bukas, manok sa kanya. Ganon din yung gagawin ko. Parehas lang na marinate yung gagawin ko. Baboy lang sa amin. At manok kay Martin. Kasi si Martin hindi yan kumakain ng baboy. Nag-grocery pala kami, no? Ang bigat nito. Uy! Ano ba binili ko? Ito, nabili din pala ako ng ano, yung gusto ko na party ng manok na ginagawa kong tinola. Sale na naman siya sa Lidl. Pag nakita ko tong sale sa Lidl, bumibili talaga ako at nilalagay ko muna sa freezer. Para kung gusto ko magawa ng tinola, meron na akong manok na, hala, bakit basa? Hala na, ano? Hala. Ahak na. Nayabo ang iced tea. Iba ko, bakit basa ang ano? Basa dyan sa... nayabo. Nabili na naman tayo ng yogurt dahil naubos na yung ginawa natin kagabi. Kinain ng dalaga kong anak. At nabili tayo ng ito, biscuit na Lotus Biscuit. Ito yung original talaga. Ito yung nilagay natin dito sa ating yogurt na nabili. Yung binili ko ay yung Grace na yogurt. Masarap daw yun siya eh. At may binili din sa asawa ko para sa kanya. Nalagay. Itapon ko na tong plastic na to dahil nayabo ang iced tea. Nabili din ako ng plastic para sa basura. Nabasa man to. Nabasa na tanan. Ito din, nabasa din tong plastic. Ahak na. Nabasa siya. Nayabo nga yung iced tea na. Hindi pwede mabasa yung mag-mold kasi yan ba? Paglagay mo sa ano. Nabili din tayo ng mga pahimagas. Dessert ng mga bata. Kung gusto nila to. Ito na lang natin to ilagay. Nabili din ako ng mango para sa baon ni Fiona bukas. Si Fiona mahilig sa mangga. So yan ang ilalagay ko bukas sa kanyang. Ito naman ay kay Uma. Ito yung binibili namin. At ito yung ginagamit namin pang trick sa kanya na nilalagay namin yung gamot doon. Kasi kung gamot lang ibigay, hindi niya na iniinom. Kaya nilalagay namin dito para din siyang yogurt din. At maganda din yan kay Uma para makadumi siya ba. Ay, nabasa na nga siya. Ahak na. Tapon ko na to. Sayang, maganda pa naman tong plastic na to. Tapon na lang siya kaysa mag-ano. Dito ko na tinapon dahil may tapunanan man ng plastic dito sa dito sa tawag nito. Surahan namin sa taas. Nabasa dito sa tanan eh. Ito yung iced tea na ito yung iced tea na natapot na nayabo ito siya. Kay Fiona. Inumin ko na nga lang to, konti na lang eh. Ito na lang siya natira. Nayabo. Ahak na. Linisan ko muna kinabasa ang sahig, magdikit-dikit pag ba. Relax muna ako dahil pagod. Yan yung mga pinamili natin, Alisin ko yan dyan. Ayan, naggawa na naman si Fiona ng bagong biskuit na mayroong yogurt. Second time today. Yesterday was the first time. Kasi yung ginawa namin kahapon, naubos na. Kinain ni Michelle. Ayan. At itong biskuit na bili namin, yan talaga yung mas maganda. Dahil wala siyang parang palaman sa gitna ba. Ay, yes, sir, time. Namakmanok ay na. Namakmahal. Okay. Hatiin mo
puso ko. Ang puso. Dali, ana. Nag-watch sila sa'yo. Nagtingin sila sa'yo. Trending man na karon ba? Manang gayahin na to. Gaya-gaya tayo. Gaya-gaya. Putumaya. Right ba? Yan. Tapos ilagay siya sa danak. Most dry stone din. Kühlschrank. Kohlschrank. Ilagay mo siya sa ano. Ito na yung baboy na marinate ko na siya. Tingnan po ninyo si Martin. Naubusan po talaga ng munggo dito sa Plettenberg. Sa mga supermarket dito. Wala ng munggo. Pati sa Turkey supermarket wala. Napunta kami nung Sabado sa Lodinscheid. Sa Asian store doon. O, tingnan po ninyo yung binili ni Martin. 2 kilo ata to. Bumili talaga siya kasi mahilig po talaga yan siya sa munggo. Hindi naman ako every week nagluluto nito. Sa last month pa, last at ako nakapagluto ng munggo or December pa yun. Last month hindi ako nakapagluto nito dahil nga sold out ito. Nung December ako last nagkapagluto ng munggos. Ngayon gusto na naman niyang kumain ng ganito. Kaya bumili talaga siya ng malaki. Para matagal maubos ba. Ito naman yung ni-marinate ko para kay Rafaela bukas at Tobias. Siguro magawa din ako ng pansit. Pero hindi pa sure. Depende pa sa aking lakas at At si Martin, may binili kay Oma. Tingnan natin to. Si Oma matagal-tagal na siyang hindi nakakain ng ganito. So, tingnan natin dahil ibibigay natin sa kanya. Diba? Kasi pinagbawalan si Oma kumain ng mga matatamis. 6 na buwan din yun. Ngayon, pwede na kasi siya kumain ulit. Nilahan siya ni Martin ito. Ay, may apple siya sa gitna. Parang siyang tiramisu, no? Hindi ko alam kung ano yan nasa babaw. Kung cacao powder yun siya or hindi ko alam. Ipapakain natin kay Uma habang nagmamarinate ako dito o naghihiwa ng manok. Yan. Bigay ko muna siya kay Uma. Tada! Ngayon, natapos na ang aking nilagay dito sa dryer. Ko na siya, tupiin. Kasi bukas may bago na naman tayong araw-araw po talaga ako naglalaba. Nagwa-washing. Kasi pag winter ba, mag-abot-abot yung mga labahan, tapos wala tayong masampayan kay ting lamig. Iisa lang yung dryer natin. Mabuti ang araw-araw maglaba para hindi siya dadami, no? Kasi si Uma din, marami ding labahan din na mga damit niya. Dahil nga tawag niyan, madaling nga dumihan yung suot niyang damit kay pag kumakain. Minsan niluluwa niya, minsan mabasa yung damit niya kasi niluluwa niya yung iniinom niya. Minsan yung tea or yung tubig. Kaya yan yung kailangan talaga ako araw-araw maglaba kasi marami kami dito sa bahay. Bukas maglaba na naman ako ng mga puti na naman. Tapos pag natapos ko yung bukas, ang mga nilabahan ko ng mga puti na damit, isunod ko naman ang tawag niyan, ang cover ng bed ni Philip. Kasi kailangan na din palitan yung cover ng bed niya. Bukas ko gagawin. Tapos nalabahan ko agad yun para may reserva agad pag kailangan ko naman magpalit ng cover sa bed. Yan lang yung trabaho natin. Nakita ko yung panty ko. O yung panty na yan ba sa yan? Sa Avon ba yan siya? In-order ko yan doon sa kaibigan namin sa Pinas. Tapos dinala yan dito ni Rafaela noong last year nung punta siya dito. Siya nagdala niyan. Sa wakas natapos na to at next na naman yung mga puti. Maraming labahan kay mga bata, lalo na
Dito kasi sa Germany, no, walang uniform ba? Araw-araw talaga sila nagpalit ng damit. Bukas ko na to siya ilagay sa cabinet ng mga anak ko dahil natutulog na sila. Alas 11 na kasi dito. Para hindi ko sila madisturbo. Punta muna ako sa baba dahil meron ako doong isampay itong pantalon ko. Ayaw ko siya ilagay sa dryer. Isampay ko lang ito doon sa baba.